Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagpakasal kayo ni JV ng biglaan, kaya kahit papaano, miyembro ka na ng pamilya. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito na makilala ka na mabuti. Tsaka masyado kang busy sa trabaho, kaya dapat lang makapag-relax ka. Karapatan ng bawat tao yan, di ba? Tama si tita. Sumama ka na sa amin. Para matikman mo ang serbisyo ko. Hindi ka magsisisi. Salamat. Sasama rin ba si JV? Bakit naman siya sasama? Oh, wala ang thrill, hindi ba? 我跟你抢嘟嘟嘟一百，我被你围堵嘟嘟嘟上最爱，我要你目睹嘟嘟嘟到真爱，哇哦哇哦，不玩百里出牌，不玩百里出牌，不玩百里出牌，哇哦哇哦。 3 taon na kayong hindi nagkikita ni JV, hindi ba? Ngayon na nandito na kayo, bakit hindi kayo magbakasyon na dalawa? Huwag niyo sabihin na bilang isang ina, hindi kayo nag-aalala sa mararamdaman ng anak niyo. O baka naman, mas mahalaga sa inyo ang mga taong to, kesa kay JV. Alam kong wala akong karapatang magsalita sa inyo ng ganito. Pero para malaman nyo, mahal na mahal kayo ng anak nyo. Naikwento niya na nung minsang mag-celebrate siya ng birthday niya. Hinintay niya kayong dumating buong araw para dalhan siya ng birthday cake niya. Pero nabigo siya. Kaya nag-drawing siya ng smiley face sa lahat ng tinapay nun at nagkunwaring mga kaibigan niya. Hindi niya na matandaan ang itsura nyo. Kaya nag-drawing siya ng isa pang mukha na sumisimbolo sa kanyang ina. Mababaw lang ang kaligayahan niya. Tuwing nababanggit niya kayo, nagre-react siya na parang hindi siya nag-aalala. Dahil naniniwala siyang kahit hirap siyang ipakita ang pagmamahal niya, hindi niyo pa rin siya kayang tanggapin bilang anak. Gusto ko rin itanong sa inyo, bakit kung kailan meron siyang ina, nabubuhay pa rin siya na malungkot? Bakit pinaalala mo pa sa akin ang nakaraan? Sino ka ba sa akala mo? Meron ka bang ideya kung ano ang naging relasyon namin mag-ina? Ang mahalaga sa lahat, bilang isang ina, binuhay ko siya at binihisan. Hindi niyo nakikita ang gusto ng anak niyo dahil hindi niyo alam! Teka, sandali lang. Nandito tayo para mag-relax, Oo nga diba? naman. Pag hindi ka masaya, syempre malulungkot ako. Ganito na lang. Ba't di ka nalang mag-half day? Para makasama ako. Huwag mo akong hawakan! Karen Lynn! Teka, bakit? Ano ka ba? Bakit mo sila sinisigawan? Mga kliyente sila! Mag-sorry ka sa kanila! Oy! Sandali lang! Sorry po. Humihingi po ako ng pasensya. Sige, maupo muna kayo at ako nang bahala sa kanya. Ako nang humihingi na sorry sa ginawa niya. Pasensya na. Ay, ang laki nito. Kanina tong swimming trunk na to. Sa'yo ba to? Pasukat niya. Teka. Gusto naman. Gusto ko lang naman makita eh. Tigas ng muscle mo. Teka, gusto mo sabay tayo mag-gym? Tapos turuan mo ako mag-weights. Sarap siguro hawakan yan habang nag-weights ka. Sandali nga, anong klaseng restaurant pa to? Sabi mo hindi maganda ang pinakita niya sa amin, pero mas masahol ka pa. Malaswa. Nagpunta kami rito para kumain, hindi para pagsamantalahan mo ang bisita ko. Tayo na. Teka. Teka, sandali. Sandali lang. Huwag niyo silang isama. Teka. Uy, bumalik kayo. Nasaan na yung customer ko? Umalis na sila. Bakit? Naiwan nga nila tong swimming trunks. Talaga? Maganda, di ba? Hindi ko type ang kulay. Ako gusto ko. Yung laki tamang-tamang lang sa akin. Mas type kong kainin ng mga to.
Paano kaya naging kaibigan ni Karen ng mga yun? Sinusundo ko lang si Audrey. Pero maliban doon, wala na tayong pag-uusapan. Hindi. Meron akong gustong sabihin sa'yo. At yun ay salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi malulusutan ni Audrey ang press conference na ginawa niya. Nakikita ko na talagang nagmamalasakit ka kay Audrey. Lalaki ka rin. Dapat maintindihan mo na hindi basta lang magmamalasakit ang isang lalaki kung walang dahilan. Alam kong marami nang nangyari sa inyong dalawa. Pero sana, ito na ang huling pagkakataon na gagawin niyang kabaliwang ginawa niya para sa'yo. Kaya, maging tapat ka sa akin ngayon. Ano ba talagang totoong nararamdaman mo para sa kanya? Noon marami kami mga itinatagong damdamin sa isa't isa. Hirap kaming pag-usapan ng mga bagay na gumugulo sa amin. Sa ngayon, may pagtingin pa ako sa kanya. Pero hindi yung pag-ibig. Kung ganoon, ang ibig mo bang sabihin, pwede ko nang ipagpatuloy ang panliligaw ko sa kanya? Hindi ko pag-aari si Audrey. Pagdating sa bagay na yan, siya ang masusunod at hindi ako. Hanggat may isang taong handang tumulong para malimutan niya ang sugat na dulot ng nakaraan, susuportahan ko siya. Sugat na dulot ng nakaraan? Ipaliwanag mo nga. Siya lang ang makapagsasabi niyan. Bakit, Tony? Oh, huwag ka ma-stress ha. Tinawagan lang naman kita para itanong kung ready na kayong dalawa ng asawa mo. Ready saan? Sa Famous Family Magazine exclusive interview. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Oh, nakalimutan ko na. Pwede bang i-reschedule? Hindi ko maasikaso yan eh. Ano ko ba naman, Sir JV? Itong pinakahihintay ng mga sikat na designer sa buong mundo na makasama sa Famous People's Family Magazine. Sila lang ang pwedeng mag-postpone ng interview. Wala tayong karapatan magpa-resched. Dahil never na uli silang tatawag sa atin. Pero hindi talaga ako pwede ngayon, Tony. Bad. Kung talagang mahalagang lakad mo, pumunta ka na lang. Nandito naman ako at ang doktor. Huwag ka mag-alala. Bakit? May sasabihin ka ba? Gusto ko lang sanang tanungin kung rest time mo mamayang hapon. Oo, bakit? Ano ngayon? Mabuti. Meron akong magazine interview ngayon. Gusto ko sumama ka. Ayoko nga. After 3 hours, magbubukas ng shop. Tsaka nag-promise ako kay Richard na ako mag-aalaga kay Peggy. Hayaan mo kang mag-alaga sa kaibigan mo ay yung magiging asawa niya. Mas makabubuti sa kanilang dalawa yon. Nakalimutan mo na yata nakasaad sa kontrata na dapat tayo magtulungan pag may activity. Sa'yo na rin ang galing na susunod ka sa kontrata. Naalala mo ba? Sinabi mo yung kaninang umaga. Bibigyan kita ng kalahating oras. Paglagpas ang kalahating oras, gusto kitang makita sa harap ko. Teka.